Pagod ka na ba? Baka hindi pahinga ang kailangan mo, baka si Jesus. Mga kapatid, maraming tao ngayon ang pagod hindi lang katawan, kundi puso, isip at kaluluwa. May pagod na kahit makatulog ka ng mahaba, paggising mo parang may bigat pa rin sa dibdib. Ang ganitong pagod ay hindi lang physical, ito ay spiritual at emotional. At dito pumapasok ang napakagandang paanyaya ng Panginoon sa Matthew 11:28. Sabi ni Jesus, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakalinaw ng sinabi niya, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabi, ayusin mo muna sarili mo. Hindi niya sinabi, kapag okay ka na, saka ka lumapit. Ang paanyaya niya ay para sa mga pagod at mabibigat ang dinadala. Kapag sinabi niyang all, ibig sabihin walang excluded. Walang hindi kasali. Kahit sino ka pa magulang na pagod na, estudyanteng pressured, empleyadong burned out, taong nasaktan, taong nabigo, taong nawalan ng direksyon kasama ka, ang Diyos ay hindi selective sa pagmamahal. Ang paanyaya niya ay para sa lahat. Ang labor sa talata ay tumutukoy sa taong halos ubos na sa kakatrabaho, kakaisip, kakalaban. May mga taong araw-araw lumalaban sa pamilya, sa bills, sa pressure, sa trauma, sa loneliness. May mga taong smile sa harap ng tao pero umiiyak sa gabi. At sabi ni Jesus, lumapit ka. Ang heavy laden naman ay tumutukoy sa may pasan. May bigat na dala. Minsan ang bigat ay kasalanan, guilt, shame. Minsan ang bigat ay pangamba sa bukas. Minsan ay problema sa relasyon. Minsan ay sakit sa katawan. Minsan ay depression, anxiety at mental load. Pero kahit ano pa yan, ang Panginoon ay hindi natatakot sa bigat mo. Mga kapatid, mahalagang makita natin dito. Hindi tayo pinipilit ni Jesus na mag-isa. Sa mundo, sinasabi nila, kaya mo yan. Pero si Jesus ang nagsasabi, lumapit ka sa akin. Dahil ang totoong lakas ay hindi palaging kaya ko mag-isa, kundi alam kong may Diyos akong sasalo. Bakit maraming tao ang pagod pa rin kahit ang dami ng ginagawa? Kasi marami ang lumalapit sa maling source of rest. Ang iba nagpapahinga sa bisyo, sa pag-iwas, sa escapism, sa relasyon, sa social media, pero pansamantala lang ang ginhawa. Pagkatapos pagod ulit, minsan mas malala pa. Ang pahinga na inaalok ni Jesus ay hindi lang tulog o bakasyon. Ang pahinga niya ay kapayapaan ng puso, yung peace na kahit may problema hindi ka guguho. Napansin mo ba? Hindi sinabi ni Jesus, alisin ko agad lahat ng problema mo. Ang sinabi niya, I will give you rest. Ibig sabihin, kahit nasa gitna ka ng problema, may pahinga kang matatagpuan sa Kanya. Maaari pa ring may struggle, pero may presence ng Diyos na magbibigay ng lakas at kalmadong hindi mo maipaliwanag. Maraming tao ang pagod dahil sa expectations. Dapat ganito ako. Dapat perfect. Dapat hindi ako nagkakamali. Pero si Jesus ay hindi nagpapabigat ng pamatok. Siya ay mahabagin. Siya ay gentle. Siya ang Diyos na lumalapit hindi para husgahan ka, kundi para buhatin ka. Mga kapatid, may mga pagod na galing sa kasalanan. Kapag matagal tayong lumalayo sa Diyos, mabigat ang konsensya. Nagkakaroon ng guilt, shame at spiritual emptiness. Pero ang ganda ng paanyaya ni Jesus, lumapit ka. Ang kanyang biyaya ay mas malaki kaysa kasalanan mo. May mga pagod naman na galing sa pagpipigil ng emosyon. Yung hindi mo maiyak, hindi mo masabi, hindi mo mailabas. Kaya laging may tension sa dibdib. Ngunit sa Panginoon, pwede kang maging totoo. Pwede kang umiyak. Pwede kang magsabi, Lord, pagod na ako. At hindi siya magagalit kundi yayakapin ka. Minsan ang pagod ay galing sa walang nakakaintindi. Pero ito ang totoo. May Diyos na lubos na nakakaintindi. Si Jesus ay dumaan sa sakit, rejection at bigat. Kaya siya ang perfect na tagapagligtas. Hindi siya distant. Siya ay personal at kasama mo. Minsan ang pagod ay dahil sa kakasalo sa iba. Ikaw yung laging malakas sa pamilya, ikaw yung takbuhan ng lahat. Ikaw yung nagbibigay. Pero sino ang sasalo sa'yo? Ang sagot si Jesus, siya ang rest mo. Siya ang pahinga mo kapag ubos ka na. Pakinggan mo ito. Ang pagod mo ay hindi kabawasan sa pananampalataya. Hindi kasalanan mapagod, tao ka. Ang kasalanan ay yung manatili kang nagdadala mag-isa kahit may Diyos na nagsasabing, ibigay mo sa akin. Kapag lumapit ka sa Diyos, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ang ibig sabihin nun, marunong ka. Marunong kang kumilala na may Diyos na mas malakas at mas marunong kaysa sayo. At ang pagpapakumbaba na lumapit sa Kanya ay simula ng kagalingan. Paano lumapit kay Lord? Una, sa panalangin. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan perpekto. Kahit simpleng Lord, pagod na ako. Kailangan kita. Pangalawa, sa salita ng Diyos. Ang Bible ay parang tubig sa uhaw na kaluluwa. Pangatlo,
Sa pagsuko, hindi mo kayang kontrolin lahat. Ibigay mo ang kaya mong isurrender. Kapag lumapit ka, may kapalit rest. At ang rest na yon ay may kasamang renewal. Yung napapagaan ang pakiramdam. Yung bumabalik ang pag-asa. Yung nagkakaroon ng bagong lakas. Yung natututo kang huminga ulit. Yung hindi ka na laging nanginginig sa takot. Mga kapatid, ang mundo sasabihin lumaban ka. Pero si Jesus ay nagsasabi, lumapit ka. Dahil ang tunay na laban ay hindi mo kayang mag-isa. Ngunit kapag kasama mo ang Diyos, may kapayapaan kahit sa gitna ng digmaan ng buhay. Kaya sa ngayon, kung pagod ka na, huwag mo nang hintayin pang masira ka bago ka lumapit. Lumapit ka ngayon. Si Jesus ang pahinga mo. Siya ang pag-asa mo. Siya ang lakas mo. At sa Kanya, hindi ka lang basta makakapagpahinga, makakahanap ka ng buhay na may kapayapaan kahit ano pa ang pinagdadaanan mo.